number 113, He giveth more grace. 113, He giveth more grace. Ayan, nakatayin natin ito. Na ang sabi dyan, ang pagmamahal ng Diyos, ang kanyang awa ay walang limit, no? At ang grasya niya ay hindi natin pwedeng lagyan ng boundary. At yun ang pasasalamat natin sa Panginoon, dahil kung mabilis matapos yung kanyang awa, pag nagkamali tayo, puksa na tayo, no? Yan ang blessing. Dahil ang Diyos natin ay isang gracious and merciful God. Give it more grace. So the first and second stanza, kantahin natin ito with all our hearts, no? Let's all stand as we sing this last song. Bigyan natin ang best natin sa pag-awit na ito. Give it more grace. So the first stanza now, sing. Give it more grace when the burden grows greater. He sendeth more strength when the labor increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trial, His full. Amen. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary, known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. On the second stanza now. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary, known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth. Let's sing the chorus again for the last time. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary, known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Amen. Thank you very much sa pag-awit niya. Let's all sit down. Tama yung sabi niya diyan sa kinanta natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng grasya everyday, nagbibigay siya ng awa everyday. Kaya sana, hindi natin makalimutan yung truth ng hymn na yon, no? At sabi ko sa inyo, ang mga hymns na yan ay hindi lang yan basta kanta. Yan ay refleksyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil nandiyan yung mga mensahe na dapat natin, kahit na sa simpleng buhay natin, kinakanta natin. Dahil yan yung mga pwede natin may apply, especially itong awitin na ito. Okay? So get your Bibles, at tayo ay pupunta ngayon sa message ngayong hapon para sa ating message this prayer meeting service. Tawag natin si Pastor para sa ating message. Pastor, please. Okay, magandang hapon po. Tayo po magsitayo at basahin natin ang Psalms 37 na po tayo. 1-7 lamang po. O kaya, abot na natin ang verse 8 kasi nandun ang cut niyan eh.
ang end ng 1 hanggang verse 8. Psalms 37, 1 to 8. Nandiyan na po ba kayo? Okay, basahin na po natin ang verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the worker of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily they shall be fed. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also unto Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth the righteousness as a light, and the judgment as a noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself anywise to do evil. Huwag daw tayong mag-aalala, matakot, kung maaanoy o maaasar sa mga nangyayari sa paligid, sabi ng verse 8, para hindi lang tayo magkasala. Okay? Alam naman yun nangyayari sa paligid. Okay, maraming mga kung ano-anong kaguluhan. So ngayong gabi mga kapatid, pag-uusapan natin ay kinukumpare kasi natin ang ating sarili, okay, sa iba. Kinukumpara natin simbahan sa iba. So tingnan natin ang sinasabi dito sa 1 to 8 na ito ng chapter 7, at may matututunan tayo ngayong gabi. Tayo po ay manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa mga blessing na natanggap namin, na nakadalo kami sa may sakit na. Salamat Panginoon sa iyo pong initial na pagpapagaling. Salamat po sa kasagutan niyo sa panalangin namin. Kahit madalas po kami nagkukulang, nagkakasala, naging rebelde sa iyong kalooban. Salamat Panginoon sa iyong pagpapatawad. Ang iyong mercy ay wala talagang hangganan, at ang iyong pag-ibig Panginoon. Salamat po sa gabi ito na nandito. Kung sino yung mga pinagdadaanan ng malalaking bagyo ng problema, at kung ano mga pinagdadaanan, ay salamat, nakakalabas po sila at nakakaahon doon dahil po sa iyong tulong. Salamat sa gabi ito na aming nabuksan muli ang bagong chapter na kung paano wag namin ikukumpara ang aming sarili sa mga nung nag-umpisa, sila ay mga makasalanan pero umaasenso, na kami parang naiinggit. Lord, wag sawa pang mangyari sa bawat isa amin, na tumingin kami sa kalikod, tumingin kami sa Panginoon na siya ang pinakamayaman sa lahat. Kayo po magpaunawa sa gabi ito ang aming pag-uusapan. Gamitin niyo po ang bibig ng tagapagsalita. Buksan puso at isipan ng tagapakinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Naiwanan ko yung aking pang pointer. Anyway, so may naalala niyo po ba yung last Wednesday nating lesson, na pag tayo ay nasa ilalim ng, katulad ng sinabi ng Bible, ang Panginoon parang inahing manok, na tayo ay pilit kinukubera ng kanyang mga wings para sa provision, protection, power, at lahat ng ating pangangailangan. So doon tayo nagkaroon ng pag-aaral ng last chapter na ito, na kumbaga may apat tayong natunan doon. Ay una, na nasa ilalim tayo ng kanyang vicinity, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang protection, lahat na. Alam, minsan lumalabas na katulad ng binasa natin kanina, di ba? Chapter 36 yun. Ngayon, chapter 37, ganun pa rin. Sabi ng verse 1, nakakainggit yung mga para bang nagkakaroon ka ng inggit doon sa mga yumayaman. Hindi naman yun mga mananampalataya. Di ba minsan? Kaya nga nakakatuwa naman, minsan sa mga Kristyano katulad natin, sasabihan ka, mabuti ka pa. Mas maganda yun kasi mayroong nakikita sa iyong pagbabago na ginagamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo, na maraming nakikita ang paligid mo, sa mga tao sa paligid mo, na kakaiba ka sa kanila. Ang problema naman, mayroon namang isang nagiging pasaway, na yung inaasahan ng Diyos na magpapakita ng kaibahan sa mga tao sa paligid, ay siya namang sumasama sa kanila. Na dapat hindi na ginagawa yun, nakikita ng mga kasamahan niya, ginagawa niya yun. So sabi tuloy nila, ano ba kakaiba ng nagbabible sila sa tayong hindi? So kung titingnan niyo po ang verse 1, sabi doon, huwag kang mabalisa. Ang word dyan ay bilugan nyo, fret not. Ano po? Sa una. Yung lahat na yun, yung dalawang word na yun, na pala yan. Doon tinutukoy niya mula sa verse 2 hanggang verse 8. Dalawang word lang, di ba? Fret not, yun lang. Lahat na yun, nakaturo na doon sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakit na tayo huwag
mababalisa dahil sa masasama. Oh, ito na po, di ba? May kaguluhan sa Senate, may kaguluhan sa bansa, may kaguluhan sa mga batas. Ito pa yung West Philippine Sea, dagdag pang kaguluhan, di ba? Pero anong sabi, di ba? Ang linaw po nito, na doon pa lang sa chapter 36, nakita na natin na ang Panginoon, nandoon siya parang inaing manok, na pilit na itinatago tayo sa kanyang kapangyarihan. And why? Pagdating sa chapter 37, next chapter sa sulat ni David, ando na naman ito na naman ulit, di ba? Huwag kang mabilisa. Ba't ka na mabalisa? Wala ka ba sa protection ng Diyos? Pangalawa, nung last na pinag-usapan natin sa chapter 36, we are at His table. Doon sa lamesa ng Panginoon, doon sa kanyang tahanan, hindi ka doon magugutom. Ang nagugutom, yung mga prodigals, di ba? Lumalayas, niya talikuran ng Diyos, ay magugutom sila sa labas. Given na yon, kasi sila naman ang lumabas, hindi naman tayo eh. So, ang sabi ng 36, sa pangalawang punto pinag-usapan natin last Wednesday, ay nandun tayo doon sa under the table o nandoon sa provision ng Diyos, at doon sa pangalawa o pangatlong tinignan natin sa chapter 36 sa verse 8, naalala nyo, ano po, na we are by His river. Tayo yung daluyan. Tayo yung sapa. Na yung sapa, alam niyo ba kung saan papunta ang sapa? Papunta yan sa pinakamalaking tubig, body of water. Yun yung dagat at Pacific. Di ba? Nagmula lang sa maliit, papunta yan doon. Okay? Kasi wala naman ibang pupuntahan ng ano na yan. Tingnan niyo po yung Pasig River. Saan papunta? Alam niyo ba kung saan papunta ang Pasig River? Oh. Ang ano natin, ang tubig natin mula Albay papunta ng Bicol River Basin, diyan po sa Kamsur na yan, doon sa ilog na yan na malaki. Saan yan papunta? Sa dagat, doon sa dait. Palabas ng dagat yan. So ganoon din po ang maliit na simbahang ito. Paglabas natin sa ating mga tahanan, tayo yung pinagmumulan, tayo yung maliit na river na ang ating Panginoon nasa puso natin, ang tubig na ating nainom, ang kapangyarihan ng kaligtasan, ay dapat ma-share natin ang tubig na ito. Hindi na sila mauuhaw kailanman. Ganun dapat tayo eh. Pero ang kasalanan nga ng isang mananampalataya ay imbis na maging siyang river, nagiging siyang katitisuran. Okay? Mayroong sinkhole. Sin pala, sinhole, hindi sinkhole. So, ang pang-apat ng last sa 36, sa verse 9 doon, naalala nyo tayo ay mga liwanag. Sa opisina. Ito na naman ulit, di ba? Ayan, may mga nag-uupis na dito. Alam niyo kung ba't ako natatawa? Ganon din nangyari sa akin sa opisina. Imbis na maging liwanag ako sa kanila, nakikita yung nagiging, yung naturalisa mo, magagaliting ka. So hindi natutuwa ang Diyos diyan. Kaya sabi ni David sa chapter 36, huwag kayo dapat magiging katulad ng mga iba, dahil nandoon kayo sa provision, protection ng Diyos sa kanyang ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagdating dito sa chapter 37, ito na po ulit. Inulit ng writer na si David, si Haring David, ito, ang sabi niya, unang-unang dalawang word pa lang, huwag kang mabalisa. Fret not. Why? Okay, so bakit? Ang chapter 37 nagsimula doon sa practical at personal na admonition. Ano nga ba yung admonition, di ba? Ang admonition parang rebuke, parang pakiusap na medyo kinukorek, di ba? Ano ba ang admonition sa Bicol? Para mas magaling, di ba? Admonition. Ang word na do not fret, parang ina-admonish tayo ni David how to be a calm, kalmado, okay? And dapat ay hindi tayo basta na babalisa sa mga bagay na ito. Ito na nga, nung nakaraan, nagsona, may mga nagugulo sa kalsada. Ang gugulo nila, okay? Pero dapat ba tayong mabalisa din sa mga bagay na ito? Actually naman, sabi naman ng Revelation at sabi ng Matthew 24, ang mga bagay na ito mangyayari, di ba? Kasi dahil nga sa mayroong plano ang Diyos na tayo ay kukunin at pag nagsimula ito, aalisin tayo. Yun naman po ang kanyang sinabi sa Bible. So, do not fret, huwag tayong mabalisa dahil saan? Sabi ng verse 1, tingnan niyo maigi. Ito yung unang admonition ni David sa pagsulat niya. Unang sinabi niya na, huwag kayong maano dito, mababalisa, huwag kayong tataranta siguro, parang gano'n, ano po. Sabi niya, do not fret because of this, ano daw itong mga ito?
Tagalog, masasama. Sa labas, sa loob, sa opisina, mayroon yan eh. Kung bakit angkop na angkop lahat sa atin ito, okay, sapagkat alam ni David na doon sa kapanahunan niya, may mga office na rin nung araw kasi ang isang sundalo mula sa hari, may office yan ng cupbearer, yung sa DNR, mayroon din kasi sa panahon ni Nehemiah, di ba? Alam natin may mga opisina din noon. So, ang sabi dito ni David, do not be envious. Huwag tayong mainggitin. Huwag tayong parang nakatingin tayo lang sa kanila. Mabuti pa sila. Dapat ang maririnig natin sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, mabuti pa sila. Dapat tayo ang sinasabihan nila. Eh bakit kayo na ngayon ang naiinggit sa masama? Kaya ang sabi ng writer, huwag kayo mabalisa. Eh ba't kayo nababalisa? Dahil ba yung kapitbahay mo nasa 4th story na? Dito sa atin, maya-maya gumagalaw, di ba? Pinag-aralan ko tuloy yung bago nung, di ba, nung naalala nyo yung nagkaroon ng tsunami sa Japan, yung palang mga namatay doon, kahit anong pabalik-balik ng mga nagsasabing umalis na kayo sa mataas na lugar, ayaw nilang iwan ang lugar, kaya pala sila napahamak. Kasi umabot sa 4th floor yata yung tubig doon sa mababa, umabot sa 10th floor. Talagang wash out sila. Sa katigasan nila, kasi pinanood ko yon, yung may tubig na, nag-iikot pa rin yung mga nagwa-warning. Alis na kayo, kasi hindi naman pala kasi mabilis ang tsunami, hindi naman pala yung parang iwawas, hindi. Dahan-dahan pala yung tumataas. Pinanood ko yung nangyari sa Japan. Hindi natin ipare-parehas, kundi dito po ay bakit tayo nagkakaroon ng pagkabalisa sa mga bagay. Unang-una, kung totoong may paniniwala ka na ang Diyos nasa ilalim tayo ng kanyang provision at protection. Naalala ko nung ako'y kabataan pa sa isang pastor na rinig ko, nung nagkalindol sa opisina, sabi nung isang matanda, yung mga ka-opisina niya, nagtaguan sa ilalim ng table. Tapos maya-maya yung lola, sabi niya, Lord, thank you. Alam kong buhay ka, kaya kumilos ang daliri mo, kaya yumanig ang lupa namin. Sabi nila, hoy lola, magtago ka na, bakit ka ba yan nagagaganyan pa, nagpapasalamat ka pa. Di mo ba alam, nababagsak ang building? Ano ba ang nakuha niyang lesson? Yung matanda, mabuti pa yun, naniniwala doon sa chapter 36 at chapter 37 ng Psalms. Pero minsan talaga pag tayo pa ay dumarating doon sa kahinaan ng ating pananampalataya, sa kahinaan ng kaliitan ng pananampalataya, ng mananampalataya, sabi natin, Lord, nagtatarantak, tatatakbo. Kahit kami, tumatakbo kami. Eh, di ka ba naman tatakbo sa kasisigaw nila? Labas na! Diba? Sabi nga ng Biblia, pag oras mo na. Anyway, di tayo nagpipilitan dito. So dito, sabi niya, unang admonition ng writer, do not fret because of that evildoer. Dati mga mababang nila, tapos biglang ang tataas ng mga kapangyarihan nila, nasa posisyon, ang gaganda ng sweldo. Minsan sabi mo, di ba? Makakapagsalita ka, mabuti pa siya. Pero hindi yan believer, ha? Bumilib ka doon. Pag-aralan niyo, pati pag kami sa nagkaisip pa ng ganyan, na para bang naiinggit ka sa mga unbeliever, balikan mo to. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Dahil sinabi ng Biblia mula sa Matthew, Mark, Luke, John, hanggang Revelation, na bago pa sila, di ba, umpisang paluin ng Diyos, ilalagay ka na sa kalagayan ng langit, dala ka ng Panginoon. Yun po ang sabi niya rito. So, bakit ba ang mga Kristiyano minsan naiinggit? Sabi ko minsan, bakit? Hindi naman madalas na ang Kristiyano ay naiinggit sa kanila. Kasi kilala naman natin na ang Diyos natin, wala siyang connection sa kanila dahil mga unbeliever yan eh. Maliban, kung pinag-pray mo at ito'y kadugo mo, pinag-pray mo, Lord, kahabagan mo siya ng kaligtasan, baka pwede pa na siya po ay tumalima, tumanggap sa Panginoon. Pwede yun, kasi depende naman sa kaparian ng Diyos kung siya ay ililigtas yan. Kasi ang election unto salvation ay nasa kamay ng Diyos yan, hindi po yan sa tao. Okay? Ang trabaho natin, magpahayag, maghasik. O sino ba sa inyo nakakalam na itong lupang ito mataba? Ito hindi, ito tutubo hindi. Ang sabi ng Biblia, maghasik lang tayo. Ganun ang sower, di ba? Hindi yung mananahi, okay? Magtatanim. Bakit natin kinainggitan ang mga wicked? Unang-una, masama sila, ba't mo kakainggitan? Di ba? Kasi nakita mo na, bakit ang ganda ng kanyang hanap buhay?
Ay nag-aaral siya, napakalit lang yung kanyang eskwelahan, hindi nga sikat eh. Iyon ay isang dahilan ng ating eye gate ay nadadaya niyang diablo. Ayun ang sabi niya eh, ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa kanila. Eh anak ng Diyos, special ka, bakit ka nababalisa sa kanila? Okay? Para bang they seem to be prospering kaysa sa iyo. Isa pa pong problema ng mga Kristiyano, alam niyo kung ano, mga believer, hindi marunong maghintay. Gusto makipagsabayan sa mga unbeliever, lumalabas tuloy, mayabang siya. Eh ako anak ng Diyos, dapat mas, hindi po ganun ang sinabi ng Biblia, dapat ang sinong nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Minsan nahuhulog doon ang mga mananampalataya sa, Lord, ako anak mo, bakit hindi katulad niya? Di ba? Ipinapakita doon ang long suffering, walang paghihintay, walang patience sapagkat gusto niya. Di ba naalala niyo minsan sabi ni David, mga nakaraang chapter, Lord, kailan niyo kami ipaghihiganti sa mga masamang ito? Na para bang aping-api na si David. Ang totoo naman talaga mga kapatid kung bakit ang Psalms ay karamihan si David sapagkat buhay niya ito eh. Kaya ang sino mang mga problematic na buhay, doon sa kanya pumupunta, nai-encourage ng buhay ni David na makasalanan din, pero iniingatan siya ng Diyos dahil ang kanyang pananampalataya at the end, ay pinapakita niya na siya ay walang magagawa, kundi ang Diyos ang pinahayaan niyang kumilos sa kanyang buhay. May mga mananampalataya kasi na kinakaya nila eh. Kaya ko pa to, Lord. Saka ka na. Ganun po nangyayari. So, sabi sa sulat ni David, para bang umaasenso sila kaysa sa anak ng Diyos. Pwede ba yun? Pwede naman kasi yun eh. Bakit sila umaasenso? Ay may kapit. Di ba? Kanina nag-uusap kami. Eh bakit nakapasok agad? Eh may kapit siguro, di ba? Pwedeng gano'n, may connection. Pero hindi tayo nakakonect sa mga tao. Nakakonect tayo sa Panginoon. Alin ba ang mas gusto ninyo? Nakakonect kayo sa mga prominenteng tao sa Panginoon. Siyempre sa Panginoon tayo. Ang ayaw lang kasi ng iba na para bang ginaganon sila ng todo dahil sa pangalan ng Panginoon. Eh sabi ng Bible eh, blessed are ye kapag tayo ay inaapi ng mga yan. Kasi inaapi ka dahil sa Panginoon. Pero kung inaapi ka dahil sa gusto mo, ay hindi po yun ang gusto ng Panginoon dito. Okay, so dapat pag nakikita natin so bagay, nangyayari naman po ito eh. Pag nakikita natin ang mga unbeliever na masaya sila, siyempre di ba tayo, sabi ng Biblia, pag may malungkot, nakikilungkot. Pag may masaya, nakikisaya. Huwag naman yung sobrang tuwang-tuwa ka na. Di ba? Dapat ang isipin natin, Lord, ang utos mo sa akin na mapahatdan sila o madalan ko sila ng gospel, Lord, sana wag ka ako magkasala doon. Sana madalan ko pa rin sila kahit hindi sila unbeliever. Yun po ang ating sa komisyon na yun. Utos sa atin po yun eh, ng Panginoon. So, ano ba ang kailangan nila na nakita natin sa Panginoon? Sila din nila nakikita yun sa Diyos. Tayo lang po nakakilala nito at nakita natin na sa Diyos natin, we have everything we need. Pila nila ito makita eh. Bakit? Unang-una, prospered na sila eh. Diba? Sabi niya dito ng verse 1, okay. Neither be envious. Huwag kang managhili. Isang Tagalog na pakalalim eh. Diba? Envious. Managhili sa mga masama ang gawa. Totoo naman yun eh. Diba? Ay kung sa atin, alam natin nasa Diyos ang lahat. Kalakasan, power, prosperity, at lahat na, ano po? Eh, ba't kailangan natin silang kainggitan? Na nakita natin ito sa Panginoon at dapat wag tayong mag-alala o mabalisa. Siguro, ito po ang naging dahilan, okay? Kung bakit tayo ay parang naiinggit sa kanila, alam niyo kung bakit? Siguro, ito ang nangyayari. Sinusukat mo ang sarili mo sa kanila. Okay? Kaya po doon sa, kahit saan man, kahit saan sinong simbahan, hindi po pwedeng magkapare-parehas yan eh. Huwag natin ikukumpara ang sarili natin sa iba. At lalo ang ating sarili, huwag natin ikukumpara sa mga unbeliever. Dapat, ang ikukumpara natin, okay, instead na ikumpara natin ating sarili sa iba, sukatin natin ang ating sarili, okay, hindi naman tayo nagkakapag-compete sa kanila. Maliban kung kaya ba nga yan, kung kukumpetensyahin mo yung isa, di ba? Hindi naman tayo ganon. So siguro, ang mas maganda rito, sa ganitong kalagayan,
Huwag nating ikukumpara ang ating sarili sa iba. Sukatin natin ang ating sarili against o kaya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Di ba sinabi niya, okay, dapat we should be like Him. We should be like Christ. Yun ang kailangan natin. Hindi kukumpara natin ang sarili sa iba. Lalo't unbeliever yun. Ang dapat inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na nakikita nila, naririnig nila magsalita ang Kristo sa bibig mo. Kung ano ang dapat buhay ni Kristo, dapat yun ang ating buhay. Hindi yung pagdating mo sa opisina, pagdating mo sa eskwelahan, sabi mo Christian ka pero iba ang lumalabas. Dito dapat natin i-compare ang ating sarili kay Christ, na dapat kung ano ang sinasabi, kinikilos, ginagalaw natin, we should be like Christ. Isa sa dahilan kung bakit maraming naniwala doon sa panahon ng mga apostles, sabi nila, nakita namin ang Kristo sa kanila. Nakikita ba kaya sa atin? Malamang sa akin wala eh. Yun ang pinagpipray ko. Lord, sana makita sa akin ang buhay mo para hindi pa ako nagsasalita, nagtatanong na sila. Okay? Kumpara natin ang sarili. Tayo ba ay nakikitaan na we are like Christ? Una sa atin si Kristo. Kaya nakakatakot yung minsan sabihin ka sa office, ganyan ba ang ugali ng Kristyano? Yun ang nakakatakot. Di ba? May nakakakilala pala sa atin. Ganyan ba ang Kristyano? Yun po ang problema. Kaya sabi dito ng verse 1, okay, huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Anong connection dito? Hayaan mo lang sila dyan, magtampisaw sila sa kaligayahan, mayayaman sila, may mga position sila, may mga connection sila. Hayaan nyo lang sila sapagkat ang dapat nating marinig sa taong ating kaharap, galing ka ba kay Kristo? Tagasunod ka ba ni Kristo? Ba't kanya ka magsalita? Alam ko, pag ganyan magsalita, tagasunod ni Kristo. Kaya lang, pagdating sa ating mga areas, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday, Saturday, sino ba ang nakikita sa buhay natin? Is it Christ o yung ating sarili? Okay. Kaya ang dami po nating error dyan. Hindi lang po kayo nag-iisa. Nung ako'y nagtatrabaho, ang dami ko ring error sa office. Pare-parehas lang yan. Kaya nakakatuwa, may Bible. Nakukurik tayo, at lalo na po ang writing na ito ni David, sabi niya, dapat ang gayahin natin ay hindi tao, kundi si Kristo para i-measure natin ang ating stature at ating ang fullness, lahat na kay Kristo, sabi ng Ephesians 4:13. Pakilabas mo nga yung Ephesians 4:13. Okay? That the fullness of Christ might see, might hear in you. 4:13, Ephesians, okay? Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Okay? At sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan kay Kristo. Pag nagsalita ka, gusto ko lang pakinggan. Kahit hindi sila magtanong. Bakit? Ang narinig nila, galing ka, tagasunod ka ni Kristo. Okay? So dito po ay isang paalala ni David sa pangalawang admonition niya, ang kanyang pangalawang pakiusap. Okay? Sabi niya, they soon be cut off. Paano kung ang puso mo na-adapt mo yung kanilang attitude? Naging close sa iyo. Di ba? Tingnan po ang second verse ng verse 1. Pakibalik na po na sa verse 1 ng ating text. Sabi ng verse 1. Okay. Verse 2. Verse 2 na pala. Yan. Okay, ito na po. Bakit kayo kailangang mainggit sa kanila? Bakit kailangang habul-habulin mo siya? Para sa kung ano? Ay, nandiyan naman ang Panginoon. In the fullness of God, nasa atin. Pinipilit niyang i-cover tayo ng kanyang provision, protection, power. And he shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Minsan, may mga Kristyano na hinahabol-habol ang kanilang posisyon, nakikiusap, nagpupunta sa isang taong may connection,
Sabi ni David sa pangalawang admonition niya rito, okay, sila ay kagaya ng isang damo, matutuyo. At sila ay puputulin, sabi rito, di ba? Sapagkat gaya ng damo, sila ay dagling maglalaho, at gaya ng lunting halaman, sila ay matutuyo. And why? Bakit tayo nababalisa sa kaguluhan ngayon? Kahit ako minsan din nadadala. Itong mga ibang bansa na ginaganon yung mga Pilipino, nakakadala talaga yun. Pero tingnan natin ito mga kapatid. Ang sabi ng Bible, pero kailan? Ang tagal na! Minsan nakakalimot talaga tayo. Ano po? Madali tayo makalimot bilang tao. Ang isang araw ng Panginoon ay equivalent to ilang taon? Brother Sil. Ha? Isang araw ng Panginoon, equivalent to ilang taon? Ha? 1,000 years. Ang pinakamatandang tao, si Lolo Ebiang pala, 85. Tinanong namin kanina. Ano na lang pala siya, 5 taon na lang, ano na, 90. Medyo may mga edad na. Ang sabi ng Bible, sa Psalms din, ano po, ang buhay ng tao ay hanggang 70. Kung medyo pagpalain siya, umabot ng 80 years, di ba? 1,000, di ba? 1,000 nga lang, di mo maubos. Sabi mo, ang tagal naman yan, sinasabi mo yan, pastor. Na sila ay parang mga damo, dagling maglalaho. Totoo naman po yan eh. Parang kailan lang, Second World War, di ba? Di pa matay pinanganak noon eh. Dahil 1945 yun eh. Ako, 60s na ako pinanganak. Ang layo na. Wala tayong kinalaman doon. Pero tandaan natin, bakit tayo ay naging Kristiyano sa panahong ito? Kalooban ng Diyos yun. Yun ang kanyang kapangyarihan. Kaya anumang kailangan natin, nandun lahat sa Diyos. Bakit tayo titingin sa mga taong itong mga hindi mananampalataya? Sabi niya ito ni David sa kanya sulat, okay? Verse 2 and 3, verse 3 na po tayo. Sabi doon, magtiwala ka sa Diyos, verse 3. Di ba? Magtiwala ka sa Panginoon, gumawa ka na mabuti. Di ba? Ay sa kakahabol-habol natin doon sa siguro hindi naman tayo, yung mga believer na mahina pa, hinahabol-habol yung connection doon sa mga unbeliever. Nagkikipagkaibigan sila doon hanggang sa madadaya sila. Ang sabi dito sa verse 2, okay, gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapirmihan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Well, umabot ka ng 90, susuko ka din eh. Ang 90 years old, pwede ka pang kumain pero hirap mong ilabas. Okay? Kaya, blessing pa yung 90, 80, 89, medyo okay pa yan. Pero pag 90 plus na, hirap na din. Okay? So, dito ay sabi ng writer, tumigil na tayo sa pagtitiwala doon sa mga taong hindi naman kilala ang Diyos. Okay? Sapagkat yung pangangailangan natin, okay, ang mga tulong ng Diyos ay nagiging pong itong magaan kapag ang Diyos ay ibinigay na ang ating mga kahilingan. Okay? At dito po ay sabi ni David dito sa kanyang sulat, tiwalaan natin o trust in the Lord and do good upang tayo makapanirahan sa kalupain at kumain. Sabi doon, feed on His faithfulness. Doon sa unbeliever, may faithfulness ba sila? Wala. Minsan pangakuan ka yan, mapapako pa eh. Di ba? So, ang Diyos nag-aalaga po sa ating mga anak niya. The third admonition na mapansin natin dito mga kapatid, maaga pa naman, okay? Sabi ng verse 4, nandun na po yung delight, okay? Pag sinabing delight, ito yung, tingnan natin yung Tagalog ng delight, okay? Verse 4, ikaw ay magpakaligaya. Minsan magtataka ka, nangako sa Panginoon, gusto ko po itong ministering ito. Ano man mangyari, Panginoon, gagawin ko to para sa iyo eh. I am delight to do this for you. Dumating yung unang pagsubok. Di ba? Pag napansin mo ang sarili mo na hindi ka na masaya sa ginagawa mo, may something na doon, may problema na po, ano? Kaya ang admonition dito ni David,
delight in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Hindi po yan madalian, mga kapatid. Napakatagal. Kaya pag minsan naupo ko dyan sa sakyan na yan, Lord, napakabuti nyo sa amin. Minsan lang kami nag-isip nito, naglagay pa tayo dyan ng tubigan bagan, naglagay tayo mga piso-piso, 20, 50, 100, 1,000. Pero alam nyo, hindi mo maisipin na kung hindi niloob ng Diyos, kung hindi ibinigay ng Diyos, kahit punuin mo pa ang dalawang yan, kung makukuha din natin yun sa ibang emergency. Mga kapatid, hindi lang po isang verses ang emergency. Halimbawa, siyempre, nangailangan ng kung ano, makukuha mo yun. Pero dito po ang Panginoon nagpakita, sabi niya dito sa verse 4, delight, okay? And the Lord, He shall give you the desire of your heart. Okay? Kapag tayo ay masaya sa ginagawa natin para sa Panginoon, may matututunan tayo, ma-appreciate natin ang ginagawa ng Diyos kahit minsan na kapag tayo may sakit, ginagamot niya, tayo mapait. Lord, ang galing ng gamot mo. Kahit nahirapan ang pamilya ko, kahit kami nag-iyakan, kahit kami para mag-iwalay na, pero dahil yung gamot mo ay epektibo doon sa sakit na yon, salamat, nandito pa rin ako. Yun po ang tinutukoy niya dito sa verse 4, mga kapatid. Learn to appreciate na nagkakaroon ka ng delight para sa Diyos. Hindi naman tayo nagtipon-tipon dito para kung kanino. We are here na magkaroon tayo ng delight for the Lord. Okay? So, walang room o walang puwang sa preting o pagbabalisa o pag-aalala. Okay? Kung malalaman natin at maalala natin madalas that God owns everything. Yan, kabukiran na yan, mga baka na yan dyan na gala. Nagkaroon lang ngayon ng ano kasi sinakop nila, binakura nila, pinangalanan nila, nirestro nila, kaya sila nagkaroon. Pero sa Diyos yan eh. Saan ba nagmula ang lahi yan? Sa Panginoon. Hindi naman sila pwede mag-breed ngayon ng mga ginagawa na artificial. Hindi nga tumatagal eh. So dito po ay, sabi ng verse 5, okay? That, ano yung sinasabi niya ditong, it will bring to pass. Tingnan natin mga kapatid. Okay? God will bring it to pass. Verse 5, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Ito, matagal na itong naituturo sa Biblia, pero bihira masundan ng karamihan. Bakit po? Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. May mga tao na gumagawa sa kanyang sarili. Parang ang tagal naman Panginoon. Di ba? Naalala ko tuloy yung nangyari sa kapatid natin. Sa nung magulang niya, kamamadali, ayun. So, wala na siya sa Panginoon. Minsan masakit na sabi ng Biblia, it will bring it to pass. Okay? Ay, ibig sabihin niya, bring it to pass, mga kapatid. Okay? Ang word kasi dito parang sa anumang mangyari, kahit imposible, gagawa ang Diyos para doon sa iyong minimiti. Dahil nalulugod ka sa ginagawa mo sa Panginoon eh. At hindi ang Panginoon gagawa ng ikisasama mo, ayon doon sa Ecclesiastes, di ba? Ang plano ng Diyos para bigyan tayo ng magandang buhay, hindi tayo pasamain o anong gawin sa atin. Kaya dito po, okay, God will bring to pass the thing that does the most good and that brings Him to His most glory. Ano po? Kaya pag ginawa niya yun sa buhay mo, kapag nakalagpas ka doon sa sobrang salimuot ng problemang ito, nagbibigay pala ito ng glory sa Diyos. Bakit? Nasubukan ka eh. Na kahit nahihirapan ka doon sa ginagawa mo, dahil mahal na mahal mo ang gawain ng Diyos, nadi-delight ka rito. Kahit iwanan ka man ng pamilya mo, iwanan ka ng kung sino man, sige ka pa rin sa pagsunod sa Panginoon, and God is delight sa ginagawa mo. Nagagawa po ba natin to? O baka naman, pag nagkaroon na ng problema sa ating pamilya, hinahayaan na lang natin. Huwag po, kasi mananagot pa rin naman tayo dyan, akala nyo, dahil pinabayaan mo yung anak mo, hindi ka naman mananagot pa rin tayo. For we shall all appear before the judgment seat of Christ para ating harapin whether it be good or whether it be bad.
Sabi ng Panginoon, pinagkatiwala ko sa anak mo, anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Kasi tigas ng ulo, Panginoon. Ganun na lang ba yun? Wala ka na bang pwedeng sabihin sa anak? Kaya mo akong pag-rebeldihan ngayon, pero hindi mo kayang i-rebeldihan ang salita ng Diyos. Ganun lang. Ayaw maniwala, sige, pero tandaan mo, hindi ako nagkulang sa iyo. Sinabihan kita, sabi ng Diyos, thus said the Lord. Kung ayaw maniwala, nasa sa iyo yan. At aanihin mo ang itinatanim mo. Ganun lang naman. So dito po ay, sabi ng verse 5, it will bring it to pass. Bibigay ng Diyos, kahit masalimot, kahit imposible, dahil may desire ka at natutuwa ka sa ginagawa para sa Panginoon, gagawa din ng Diyos ng desire niya para sa iyo, na ikaw ay magkaroon ng kaluguran, na natutuwa ka at nagkakaroon kayo ng fellowship, ang sabi ng 1 John. At since the time na, pag-aralan niyo po itong tatlong ito. Okay? Number 1, we must commit our way to God. Number 2, we must trust God. And number 3, we must work on the Lord. Okay? Siguro, tama na lang muna natin dito. At least binigay ko sa inyo ang pinaka-lesson sana, pero wala tayong oras. Baka mag-overtime na naman tayo. Okay? Sapagkat dito mga kapatid, okay, ay kung gusto ninyo na makita ninyo ang Diyos na gumagawa sa atin, yun po ang aking prayer. Yun ang aking mga lesson natin mga Sunday na umaga, na ang glory ng Diyos bumaba. Upang makita ng Panginoon sa atin, okay, na i-commit natin ang ating ginagawa sa Panginoon. Baka naman kasi, gusto natin gumawa, pero hindi kalooban ng Diyos yun. Parang hindi niya nagugustuhan ng ginagawa natin. Pero nagtatrabaho tayo. Nagsisimba tayo, nag-worship tayo. In His time, He will accomplish His work to you. Dapat siya ang mag-glorify, hindi po yung gusto natin. Siguro dito lang muna. Ano po? Para mayroon pa tayong lesson sa next. Tayo po ay magsitayo at tayo ay manalangin. At least doon sa tatlong admonition ng sulat ni David, ay may natutunan na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kung sakali man, Panginoon, mayroon din kaming pagkusa, di naman kami nagpapabaya. Pero Panginoon, ito po yung aming best. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa kahinaang ito, kahit imposible, pero kayo pa rin po ang gagawa. Dahil pagka kayo po ay na-delight at kayo nalugod sa ginagawa namin, ang iyong glory ay mamamanifest sa aming buhay, maisishare namin sa iba kung ano ang iyong pong pinagkalob sa amin. At kayo po, Panginoon, masunod sa aming buhay, hindi ang aming magusto. Harinawa po, ang tatlong admonition na ni David ay aming i-apply sa aming buhay, na ikaw, ang kalooban mo po ang masunod at hindi ang amin. At higit sa lahat, hindi kami dapat mabalisa, mainggit man lang sa mga unbeliever, sapagkat sandali lang naman ang buhay nila, at ikaw, nandun sa iyo lahat ng aming kailangan. Ano man ang aming pinangangailangan, Panginoon, nandoon po, yan ay ipoprovide ninyo. At kung kami ay mapagkatiwalaan nyo sa mga maliit na bagay, alam namin ipagkakatiwala mo sa amin ang malalaking bagay. Maraming salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga dumating, salamat sa mga nagpagod. Kayo po mag-bless sa mga kahilingan namin, sa inyo pong sagutin. Salamat sa mga blessing na dumating at paparating sa pangalan ni Jesus. Amen.